Sagradong balota, secured na kaya sa 2028? Lalaban kaya ng patas ang mga tambaloslos at pulpolitiko kay Inday Sara sa national elections? Sabi nga raw kasi ng COMELEC na di raw gagamitin sa halalan ang controversial issue na Smartmatic sa 2025. May kalokohan nga raw kayang nangyayari sa ating bansa. Mapaparusahan naman kaya ng COMELEC ang mga mapagsamantala. Ano kaya ang papalit sa Smartmatic? Wala nga raw sanang mandaya nang ang mangyari nga ay parang totoong leader naman ang maglingkod bayan at hindi ang mga politiko na ang gusto lang ay magpayaman sa kanilang posisyon at sa kabanlang bayan. Well, ito nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat ay siguraduhin mag-subscribe at hit ang notification bell para tuloy-tuloy ang pagtutok mo sa mga bago at nagbabagang balita dito sa Bagong Pinas. Ito, si Jahas at Tamba ngayon, aburido, nagpapanik na, umiiyak, problemado. Bakit? Dahil yung kapartner nila nga Smartmatic, disqualified na po sa COMELEC. Okay? So, ito, laman na ngayon ng balita sa iba't ibang mainstream media. Ito sa Rappler News ito. COMELEC disqualifies Smartmatic from upcoming Philippine elections. 2025, wala na pong Smartmatic. 2028 and beyond, wala na po. Perpetually disqualified na. Dahil po, nagwagi ang petisyon ni na General Reo, Colonel Ordoña, former COMELEC Commissioner, basta iba't ibang grupo nagpetisyon. Panalo na po. So ano ngayon? Kay Jahas and Mendoza, it's crying time. Okay. Ito, bigla kong nag-compose ng kanta. Kantahan muna natin sila. Pakikiramay sa kanilang dalawa. Oh, it's crying time right now for Jahas and Tamba. I can see that faraway look in their eyes. I can tell by the way they will react in public that it won't be long before it's crying time. Noong nakaraang eleksyon sa buwan ng Mayo, sa isang iglap, pumasok 20 million na boto. Napaka-imposible ito, sabi ni General Rio. Kaya sa COMELEC, naghain siya ng reklamo. Oh, it's crying time right now for Jahas and Tamba. Abot langit kanilang ambisyon sa politika. Magandang pangyayari, Smartmatic na disqualifika. Panalo nila sa 2028, wala nang pag-asa. Taong bayan ngayon, sobrang ligaya. Patas na ang labanan, tambaloslos, BP Sara. Salamat kay General Reo at kasamahan nila. Sa sunod na eleksyon,
wala nang mandaya. Kaya ang payo ko kay Jahas at Tamba, lumaban kayo ng patas kay BP Inday Sara. Irespeto ninyo ang sagrado na baluta, ang kagustuhan ng mamamayan, ang manaig sa ating bansa. Oh, it's crying time right now for Jahas and Mendoza and Tamba. Abot langit kanilang ambisyon sa politika. Magandang pangyayari, Smartmatic na diskwalipika. Panalo nila sa 2028, wala nang pag-asa. Katuwaan lang yun po. Anyway, talagang nakakatuwang pangyayari po ito. Okay? So, i-review na lang natin. Starting 2010 na national election, yun po ang ating first automated election. That was, yun ata ang pagkapanalo ni Pinoy. Tama ba? So, since that time, puros Smartmatic na ang nag-provide, service provider sa automated election. Okay? So, ang nangyari, bawat election, since 2010, may aligasyon ng dayaan. Ang pinakamatindi nung 2016 election na ang aligasyon, ang chairman ng COMELEC noon na Andres Bautista tumanggap ng limpak-limpak na salapi. Bribery money. Kaya ang US government ngayon mayroong kaso na i-file kay former COMELEC chairman Andres Bautista. Allegedly tumanggap siya ng magkano? Basta ang kontrata is 199 million. Yung kontrata ng COMELEC sa pagpapagamit ng 90,000 vote counting machines. At dito nakatanggap si Bautista ng bribe money. Bakit ka mang bribe kung matino kang service provider? So that was 2016, at yun din naman ang reklamo ng kampo pa noon ng vice presidential candidate na BBM na talo. Grabing reklamo niya na mayroong dayaan. So, walang nangyari sa petisyon, recount. Ngayon, 2022 na baliktad. Dahil ang nagrereklamo noon na nadaya, sila naman ang may aligasyon na nandaya. Aligasyon ha? Dahil hindi po katanggap-tanggap yung ikaw, asawa ka ng kandidato, meaning si Attorney Lisa Araneta Marcos, as alleged by Attorney Glenn Chong, nakipag-meeting sa may-ari ng Smartmatic 3 times bago magka-eleksyon. Anong dahilan? So, common sense will dictate na may kaduda-dudang galaw. At salamat na lang dito sa grupo ni na Attorney Glenn Chong, General Rio, yung former COMELEC commissioner, yung mga nag-file ng petition. At salamat din tayo kay Senator Coco Pimentel na nag-raise up itong issue na ito sa budget deliberation ng Senado. At dahil dito na naapura ang pag-resolve sa petisyon.
Kasi kung patagal-tagalin pa, baka lalong lalala, lalong mabubulgar ang kanilang mga sikreto. Kasi ang panawagan ng taong bayan ngayon, kinukulit ng taong bayan itong Senator Amy Marcos na chairman ng Senate Electoral Committee na magpatawag ng investigasyon. So they are hoping na ngayon na na-disqualify na ang Smartmatic, titigil na ang taong bayan. Nagkakamali sila. Lalo tayong mag-iingay ngayon, mga kapatid. Dahil posible, ang Smartmatic, babaguhin lang ang pangalan. Magbibid ulit. Kailan sila pa rin kumpanya, di ba? Kaya dapat, Senator Amy, please lang, kung talagang nagmana ka sa iyong ama, yung maong President Marcos Sr., may pagmamahal sa taong bayan, gawin nyo ang trabaho nyo, Senator Amy. Ipatawag nyo ang inyong sister-in-law at ipaliwanag bakit siya nakipag-meeting sa Smartmatic 3 times bago magka-eleksyon. Hindi namin kayo tatantanan, Senator Amy. Diyan na malalantad ang inyong tunay na pagkatao. I'm sorry. Dati humahanga ako sa inyo, Senator Amy. Ngayon, kung wala kayong gagawin dito sa aligasyon ng Smartmatic last election, tuluyan na pong mawawala ang respeto paghanga ko, Senator Amy. Sana naman. Doon sa 1.8 billion na ginastos ng opisina ni Speaker Martin Romualdez for travel expenses. Sa konteksto na ito'y naging isang reference discussion with Secretary Greco Belica. Muna sa lahat po, nagtatanong kami, Congressman Suarez. Nagtatanong po ang bayan, Mr. Speaker. At marapat lamang po na kayo'y tanungin sapagkat kayo'y public official. Tungkulin niya ng mamamayan, tungkulin niya ng media. Walang mali siya po doon. O bakit ngayon nagkaroon kayo ng resolusyon na bigla niyong paiimbestigahan ang franchise ng SMNI on the ground na kami ay nangiintriga at nagpapakalat ng fake news na para bagang kasalanan ang pagtatanong kung totoo o hindi ang natanggap naming impormasyon? Magandang araw, mga kaibigan. Ubusin muna natin itong dark chocolate. Mga kapwa ko senior citizens, huwag nang magpatumpik-tumpik. Kontakin nyo ang number na ito. Napakasarap, napakasustansya po itong original na dark chocolate from Bukidnon. Okay, so salamat ka Eric, Dr. Loren Badoy, SMNI. Sa wakas, ito na ang katapat ni Tambaluslos. Hindi po nagpapatinag ang SMNI. Humarap na sa Kongreso, yan si Ka Eric. Grabe, walang takot na humarap. Yung source niya, pinaliwanag niya, but hindi niya pinanganlan. Tama yan. Pinipigas yan ng mga kongresista para sabihin kung sino. Ano kayo, hilo. Meron pong batas, I think, Soto Law. Pinasa ni Senator Soto na hindi mo mapipilit ang isang mamamahayag na mag-reveal ng kanyang source. Okay? So, yan po. So, in short, bigo ang mga kongresista. Wala silang nagawa sa congressional hearing kahapon. At salamat. At mayroon tayong SMNI na lumalaban para sa katotohanan. Okay? So, panoorin natin ang iba pang editorial. Yung pagpapaliwanag ni Naka Eric at Dr. Loren Badoy tungkol sa isyong ito na karapatan nating mga tao, yung freedom of expression, karapatan nating magtanong sa mga public officials paano nila ginagastos ang pera ng taong bayan.
Miss Ina, itong nalalabing mga ilang minuto Yes. natin ay ilalaan po namin sa aming editorial rejoinder Yes. para po sa ating kaganapan dyan sa House of Representatives. Una, ang pagtatanong sa bahagi ng media kung papaano po ginagamit ang pondo ng isang opisina o ng mga opisyal ng gobyerno ay karapatan ng mamamayan at tungkulin ng mga nasa media, kagaya po namin. Why are you saying that, Eric? What happened? Sapagkat nagkaroon po ng privilege speech itong congressman from Quezon Province na nagngangalang si David Suarez or Danilo. JJ. Danilo Suarez. Basta JJ si Suarez. JJ, okay. Oo. Anak yata ito ni Congressman or ni Governor Suarez. Mga kababayan, sinasabi niya na tayo daw ay nang aakusa sa SMNI doon sa 1.8 billion na ginastos ng opisina ni Speaker Martin Romualdez for travel expenses sa konteksto na ito ay naging isang reference discussion with Secretary Greco Belica on the 1.1 billion gastos na inilahad dito tungkol naman kay Secretary Loizaga ng DNR. Una sa lahat po, nagtatanong kami, Congressman Suarez. Nagtatanong po ang bayan, Mr. Speaker, at marapat lamang po na kayo'y tanungin sapagkat kayo'y public official. Tungkulin niya ng mamamayan, tungkulin niya ng media. Walang mali siya po doon. O bakit ngayon nagkaroon kayo ng resolusyon na bigla niyong paiimbestigahan ang franchise ng SMNI on the ground na kami ay nangiintriga at nagpapakalat ng fake news na para bagang kasalanan ang pagtatanong kung totoo o hindi ang natanggap naming impormasyon na may 1.8 billion na gastos? Nagtatanong tayo. Kung hindi ito totoo, marapat lamang na sagutin at ipaliwanag ito ni Speaker Martin Romualdez sapagkat tungkulin at obligasyon niya yan sa mga mamamayan. The last time that we know, Congressman Suarez, the last time that we know here, Speaker Martin Romualdez, wala na po tayo sa diktadura. Hindi po dictatorship ang forma ng gobyerno. And you do not own the government. Neither do you own the House of Representatives. Though you are the Speaker, you are only part of the House of the Representatives. Ang Kongreso ay representasyon ng mamamayang Pilipino. Yes. Kailan naging krimen at kailan naging mali ang pagtatanong sa kondukta sa mga pundo at paggamit ng pundo ng mga public officials kagaya ni Speaker Martin Romualdez? At bakit pupunta sa franchise ng SMNI? Did you ask yourselves, hindi ba ito lantarang paggamit ng kapangyarihan ng gobyerno which ipinahiram lang sa inyo ng mamamayan for an implementation of censorship? Yes. Pagsupil yan. Pagsupil sa karapatan sa malayang pamamahayag na ginagarantiyahan ng konstitusyon. At ito ay mandato na ibinigay sa inyo ng mamamayan na narespetuhin nyo ang mga nakasaad sa saligang batas. The expression, the freedom of expression, the freedom of the press. Pangalawa, kailan po hindi pwedeng magtanong ang mamamayan at ang media tungkol sa mga public funds na ito? Natanong nyo rin ba ang sarili nyo? Bakit wala kayong pagtatanong o pagpapaimbestiga sa Rappler, sa Inquirer, sa Philstar, sa mga media na ang inilalabas nila ay mga pahayag ng Communist Party of the Philippines, ng NPA, ng NDF, na ang layunin ay pakalat ang propaganda against the government, and yet hindi nyo kunu-question ang mga franchise nila o ang mga permit nila to operate. Kami na lumalaban sa CPP, NPA, NDF, at lumalaban sa korupsyon at lumalaban sa maling pamamahala para maging matino at maayos ang gobyerno, bakit nyo ko-questionin ang aming franchise? Bakit nyo ko-questionin ang pagtatanong namin? Uulitin namin po, hindi po mali na magtanong kami kung mayroon ba totoo na impormasyon ng kagastusan na umabot ng 1.8 billion sa mga travel sa Speaker of the House. Kung hindi ito totoo na itinanong ng mamamayan through Laban Kasamang Bayan, edi ipaliwanag ninyo. Yes. Hindi na gamitin nyo ang inyong kapangyarihan na ipinahiram lang ng mamamayan para ipitin ng SMNI. Pagbubusal ba ito? Mag-isip-isip nga kayo. President Bongbong Marcos Jr., hindi pa presidente itong pinsan mong si Martin Romualdez at ang mga kasabwat niya
ay parang pagmamay-ari nila ang buong gobyerno. You as the president does not exercise this kind of abuse of power, samantalang itong si Martin Romualdez ay lantaran kung mag-abuso ng kapangyarihan at gagamitin niya ang kanyang posisyon para iipitin niya ang mga tao, ang individual, ang organisasyon at mga media entity na hindi sumasang-ayon sa gusto nilang linya ng pagbubusal at inilalantad ang kanilang pakikipaglaro sa CPP, NPA, NDF. Yun po ang dahilan kung bakit pinapatawag nila ang SMNI bukas November 30. And people are clamoring here. Dapat ipatigil ito at dapat hindi ito hahayaan sapagkat this is sending a wrong signal na kapag nagkomentaryo ka sa isang miyembro ng Kongreso, kagaya ni Speaker Martin Romualdez na napakapoderoso, pwede palang pati ang freedom of expression at ang the right to exercise free press na ginagarantihan ng saligang batas ay aapakan nila sa pamamagitan ng disguise ng committee hearing. Committee hearing for what? Ang kaso ng ABS-CBN ay paglabag sa mga kaso tungkol sa hindi pagbayad ng tamang buwis at mga pandaraya sa kanilang income pati na sa pagpasok ng foreign investment na ipinapakilos nila ng patalikod sa batas natin. At ginamit sila ng isang political group para atakihin ang gobyerno. Hindi kami umatake sa gobyerno. Yes. Umaalalay kami at ang nilalabanan namin dito, ang totoong kalaban ng bayan at kalaban ng gobyerno. Ang CPP, NPA, NDF, magkaiba ang sirkumstansya namin. O bakit nyo kami iipitin? Sapagkat ibinubulgar namin na dapat hindi matuloy at magpapatuloy ang sabwatan ninyo, Speaker Martin Romualdez, sa CPP, NPA, NDF na napakadelikado sa interes ng mamamayan at sa interes ng kapayapaan at ng ating bansa. Nagagalit ka na isinisiwalat ito? Yun pong tanong ng mamamayan. Bakit namin ito tinalakay? Ma'am Lorraine, Miss Ina. You know, I was 10 years old when martial law was declared, no? So, I think I speak for a lot of Filipinos na malalim ang sugat sa national psyche ng nangyaring martial law, no? And yung naalala ko noon, yung pagsupil sa press. So now, nang lalamig ang dugo ko ngayon. Totoo ba ito na magkakaroon na naman ng Marcos dictatorship? Ito ba yung nangyayari sa ating bansa? Ito ba yung magiging hallmark nitong administrasyon na ito? Kasi nakita naman natin, napakatahimik ng media ngayon. There are no dissenters right now in a vibrant democracy. Dissenters are so important, no? Nakita niyo naman, napaka-intolerant nila sa konting tanong, no? And that's very dangerous if you cannot even ask, no? And when they ask, they weaponize their institutions, they use their power to scare us, no? Into submission. So, this is what scares me about what's happening about our country right now. And I keep asking myself, what is happening to our country? No, because a few years ago, maybe just over a year ago, we were the freest free press in the world. And now you're scaring us with something like this for asking a very legitimate question. Na kaya namang ipaliwanag. Buksan ang libro Yeah. at ipakita sa publiko ang gastos kung hindi totoo o hindi. O, Eric, Ma'am Lorraine, bigyan natin ng pagkakataon yung naging pahayag din ng House of Representatives through Secretary General Reginald Velasco kahapon ito. Ito ang sabi niya. Recent reports circulating about a 1.8 billion peso travel fund allocated to Speaker Martin Romualdez are completely unfounded and categorically false. These allegations are a clear example of fake news designed to mislead the public and tarnish the reputation of the Speaker and the entire House of Representatives as an institution. We urge the public and the media to exercise caution and verify facts before sharing such baseless claims. The House of Representatives is committed to transparency, accountability, and the Office of the Secretary General can confirm that such bloated amount for the Speaker's travel expenses does not exist. We in the House of Representatives are dedicated to serving the nation with integrity and will continue to focus on our legislative duties rather than being distracted by unfounded rumors and misinformation. Okay, Kung hindi binasa 1.8, magkano kaya? At bakit walang libro? Yeah. At hindi po kami nang aakusa. House Secretary General Velasco, nagtatanong po kami. Yes. Because pinasok po yan ng impormasyon sa amin. And the information came from the House of Representatives, employees. Ang sabi dito sa amin, Eric,
pakitanong nyo sa Laban Kasamang Bayan if this is true na mayroong 1.8 billion expenses for travel. Si Speaker Martin Romualdez, ano pong mali doon? Yeah. Bakit nyo bubusalan ang pagtatanong na ito? At kung transparent kayo at accountable, bakit hindi nyo sinasagot ng tama ang panawagan ni Pangulong Duterte at ng mamamayan na buksan ang inyong libro? Magpa-audit kayo sapagkat nababahala kami that there are 3 operatives, active operatives of the CPP, NPA, NDF na nagwawaldas ng pundo na humigit kumulang 100 million every year para sa 3 sa kanila na yan, buo na or mahigit pa. So balit walang investigasyon kung saan ito napupunta sapagkat kami na mismo nagsasabi, ito sila ay dugtungan ng suportang pinansyal sa terorismo na ginagawa ng CPP, NPA, NDF, and yet nandyan sila sa loob ng Kongreso. Yun po ang dahilan kung bakit tinatanong ang libro at ang mga accounts kung saan napupunta at baka nakalimutan po ninyo. Speaker Martin Romualdez, Congressman Suarez, kayo po ay public officials. You are always subject to public scrutiny and public criticism. And you should explain your side to the people in the free market of ideas because you chose to become public officials. And under the law, sa konstitusyon, all public officials must be accountable to the people at all times. Kami po ay dugtungan at daluyan lamang ng pagtatanong. Pwede ba? So kung kami tinatakot nyo at bubusalan nyo sa mga paimbestigasyon dyan sa House Committee, ay nagkakamali po kayo. Hindi po kami titiklop. Hindi po kami papayag na ang taong bayan ay mawawalan ng boses at ng daloy ng katotohanan sa tamang paninindigan. Ano ang masasabi mo kababayan sa usaping ito? Kung meron kang reaction sa video na ito, ikomento ang iyong pananaw at opinyon sa usaping ito. God bless Philippines. Salamat po. Pag-usapan natin ang isang kongresista na nagmamalinis. Kaya lang, ito binulgar, binuking siya ng mga vloggers. Tad-tad pala siya ng kaso sa ombudsman. So, sinong kongresistang ito? Walang iba kundi si Congressman David Suarez, dating governor ng Quezon, ngayon congressman na siya. Ito po yung congressman na galit sa SMNI, gustong patanggalan ng prangkisa. Okay, pakinggan muna natin ang privilege speech itong nagmamalinis na kongresista sa Kongreso. Then mamaya, i-share ko yung mga baho na nakalkal ng mga iba't ibang vloggers. Madam Speaker. Yes, the Honorable David Suarez, what is the nature of the matter in which you rise? I stand before this august chamber as a matter of question of personal and collective privilege. Yes, you may proceed. You have 10 minutes. Thank you very much, Madam Speaker. Madam Speaker, we stand on the shoulders of those that have gone before us. Men and women who have dedicated their lives to serve the House of Representatives. Men and women who carry with them the trust, the confidence, and the dreams of those that elected them. And upon these dreams and upon these trusts builds the very integrity of the House of Representatives. Tayo, mga mambabatas, ang tumatayong mga boses ng mga mamamayan sa ating bansa. Maging anumang distrito, reyon, sektor ka man na napapabilang. May agam-agam po ako, Madam Speaker, tungkol po sa isang video na napanood ko kaninang umaga. At doon po sa video na yon, na ipinalabas sa SMNI at 10:27 p.m., doon sinasabi that Speaker Martin Romualdez spent 1.8 billion pesos in traveling. At dinagdagan pa. Baka nga hindi lang 1.8, mahigitan pa. Kasama ng kanyang entourage. Ang tanong, is it true? They even care to validate. Did they even care to ask? Did they even care to find out what really is the truth with regards to this matter? We are all public officials, and we are all open to criticisms and public opinion, and unfortunately, open to fake news. At ito pong pinalabas ng SMNI, isa po itong fake news. Hindi po ito totoo. Hawak-hawak ko po
Madam Speaker, ang statement mula sa ating Secretary General at kung maaari po, babasahin ko lang. It has come to our attention that there are malicious rumors regarding the supposed 1.8 billion traveling fund for Speaker Martin Romualdez. Let me be unequivocally clear. These claims are not only baseless, but are blatant attempt to spread misinformation and defame the Speaker's character. So, galing niyang magsalita, no? In fairness to him, talagang eloquent speaker.